Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tanong natin, ano ang karma ng mga taong nananalbahe sa'yo? Okay? Give me the message. Ano yung karma ng mga taong nananalbahe sa'yo? Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message. Ano yung karma ng mga taong nananalbahe sa'yo? Kasi ngayong 2024, year ng mga karma, no? So, tingnan natin kung ano yung karma. Pwedeng tumamay good karma and bad karma. Depende lang yun sa gawa, okay? Give me the message. Ano yung karma ng taong gumagawa ng masama sa'yo? So, meron ditong the devil, okay? Lumabas agad ng devil, upright. Give me the message. Then the wheel of fortune. Then meron ditong the high priestess reverse. And the chariot reverse. Give me the message. Ano yung karma ng mga taong nananalbahe sa'yo? Two of Swords. Ano yung karma ng mga taong nananalbahe sa'yo? The Hierophant, upright. Five of Swords reverse. And Page of Cups. So, nafe-feel ko dito, no? Tingnan natin dito, no? Dito sa the devil. Bakit lumabas tong the devil? Okay. Nafe-feel ko dito yung trap. Okay, matatrap tong tao na ito. Kung meron ka mang tao na nananalbahe sa'yo, gumagawa ng hindi maganda sa'yo, kahit wala ka namang ginagawa. Nafe-feel ko dito yung trap. Trap sa tao na to. Okay. So, the Empress. The Tower. Kumbaga, no, yung iba sa inyo malakas yung intuition. Pwede rin sabihin, no, kaya sinasalbahe ka ng tao na to dito sa the devil. Meron ka ditong person o meron ditong tao na Capricorn. Okay, meron ditong Capricorn, Pisces, then Scorpio and Cancer, Gemini, Aquarius, and Libra. Then Taurus. Yun yung nakikita ko dito. Yung karma ng tao na ito, ano, matatrap siya. Kumbaga, yung kanyang ginagawa sa'yo, yun din ang aanihin niya sa bandang huli. Kasi meron ditong the tower na kung saan, ano, nakikita ko dito yung pagkasira or pagkawasak ng kanyang mga ginagawa sa'yo. Then, dito ka papunta sa the Empress, ano, kumbaga, no, itong tao na ito, naiinggit sa'yo dahil the Empress energy ka eh. Kumbaga, ikaw yung tipo ng tao na masayahin, abundance ka, masagana ka, positibo ka, at ayaw niya yun, okay? Kaya sinasalbahe ka ng tao na ito dahil nakikitaan niya yung positive mo eh, positive vibes mo. Okay? Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito yung disaster na magaganap sa tao na to. Dito sa the devil and the tower. Kung sinasalbahe ka ng tao nito, biglaan to, patungo yung karma niya. Mabilis din, okay? Ito rin yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito yung pagiging mong mabuti. Kung ikaw man ay meron ng anak, okay? Nagiging kang mabuting ina. Okay? Mapag-alaga ka, mapag-aruga ka. At yung taong ito, galit na galit sa'yo dahil ganun yung attitude mo, okay? Pero ganun pa man, ano, sinasabihan ka dito, huwag mong pagtuunan ng pansin kasi nandito ka sa the wheel of fortune. Meron ditong pagbabago na mangyayari sa'yo. Nafe-feel ko dito yung good luck na parating sa'yo. Destiny mo din to, okay, na maranasan mo tong ganitong experience na salbahihin. Dahil nakikitaan ko dito, napapunta ka dito sa the Empress energy, okay? Tingnan pa natin. Meron ditong the high priestess reverse. So, ibig sabihin, itong tao na ito, yung nananalbahe sa'yo, lumabas ang the chariot reverse. Siya yung tipo ng tao na sarado yung kanyang kaisipan. Pulos galit, pulos inis, pulos inggit sa katawan ang nalalaman. Kumbaga, no, hindi niya sinusunod yung kanyang
intuition or sabihin natin yung konsensya. Wala kasi siya noon, okay? So, itong tao na ito, madali din siyang ma-depress kasi nahihirapan siya lalo't lalo na kapag hindi niya nakukuha niya yung gusto niya. Then, nafe-feel ko din dito sa The High Priestess. Ito yung tao na tinutukso, okay? Tinutukso siya para gawan ka dito ng hindi maganda. Kasi andito ka pwede rin alam na nito yung kapalaran mo. Kasi the high priestess I think, yung iba dito, may pagkamangko. Ito lang yung nakikita ko. Kung sinasalbahe ka dito, merong mangko na gumagawa ng hindi maganda sa iyo, okay? Pero ganun pa man, nakikita ko dito, ito yung sikreto. Pwede rin sabihin, meron ka dito sa paligid mo na gumagawa ng hindi maganda sa iyo na sikreto, na hindi mo alam. Dahil naiinggit siya sa iyo, naiinggit siya sa kapalaran or sa mga nangyayari sa buhay mo. Kung ikaw man ay umaapaw ang kasaganahan, nagiging kang masaya, okay? May inggit itong nadarama, okay? Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man dito sa The Chariot Reverse, nafe-feel ko dito na mawawala to. Lost ba? Feeling lost. Kumbaga, dahil sa kanyang mga ginagawa sa iyo, kung meron man itong ginagawa na black magic about sa iyo, nafe-feel ko dito na nagkakaroon to ng loss, nagkakaroon siya ng mga pagkawala sa kanyang kabuhayan, or pwede rin sabihin na mawawalan siya ng control, okay? Kasi dahil yung mga ginagawa niya hindi maganda, anihin niya talaga ito, okay, dito sa The Chariot. Kumbaga, magkakaroon din to ng alinlangan sa kanyang sarili kasi hindi nagaganap yung mga ginagawa niya sa iyo, okay? Kasi tinutukso lang siya dito dahil dito nasa yung Wheel of Fortune, nagiging kang mapalad, nagiging kang maayos. Nandito siya ngayon nahihirapan siya sa sitwasyon, may pag-aalinlangan kasi hindi nagaganap yung kanyang gustong mangyari sa iyo, okay? Ito lang nakikita ko. Trap kasi siya. Kumbaga, obsessed siya sa'yo. Okay? Obsessed siya sa paggawa ng hindi maganda sa'yo. May addiction na ba? Kumbaga, na-feel ko na nakatuwaan ka lang nito, or pwede rin sabihin na ginawa ka niyang testingan. Okay? Ito lang nakikita ko. Then dito, sa Two of Swords and the Hierophant, ito yung kulang sa kanya, yung the Hierophant. Kulang siya sa faith, kulang siya sa pananampalataya, or pwede rin sabihin na hindi siya magaling alam mo yung manghusga, ganon. Kumbaga itong tao na ito, nakikitaan ko dito na masyado siyang binabase niya yung kanyang ginagawa kapag halimbawa ay hindi niya type yung tao, ganon, or something na ayaw niya, okay? Ito lang yung nakikita ko, pero ganun pa man sa kanyang mga ginagawa, nakikita ko dito na mahirapan to, kumbaga hindi niya makita yung daan or hindi niya makita yung katotohanan or malabo para sa kanyang sitwasyon, kasi sarado yung kanyang kaisipan. Kumbaga itong tao nito, nagagalit siya ng walang dahilan, or pwede rin sabihin nagagalit siya sa yung mga nare-receive sa buhay, okay? Kasi nagiging kang masagana dito sa The Empress, abundance ka dito ito lang nakikita ko. Then, marami ka rin talent. Kaya itong tao na ito naiinggit sa mga talento na meron ka. Ito lang nakikita ko. Pero ganun pa man nafe-feel ko dito, yung mararanasan ng tao na ito, si Two of Swords, stuck siya sa sitwasyon kasi hindi niya makita yung kabutihan mula sa iyo. Hindi niya makita yung mabuti, okay? Kasi pulis siya galit. Dahil meron ditong the devil. Meron ditong tukso na pumapalibot dito sa tao na ito. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Then dito sa Five of Swords, nafe-feel ko dito matatapos mo to or malalampasan mo to. Dito sa laban na ito, ikaw yung magtatagumpay dito kasi nasa iyo yung magandang kapalaran and nasa iyo ang The Empress, okay? Kasi hindi kanya makamit hindi kanya magawa ng hindi maganda kasi Empress ka alam mo yung ginagawa mo. Nafe-feel ko dito na may pagka-psychic ka or mataas yung kutob mo, excuse me, kutob mo kung sino yung gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Kumbaga, sinusunod mo dito yung intuition mo, sinusunod mo yung iyong kutob, okay? Or pwede rin sabihin na meron kang gift na ability na kung saan nararamdaman mo or nababasa mo yung intention ng tao sa'yo, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate, pero ito lang yung nakikita ko. Then, nakikita ko din dito, sa laban na ito, ikaw yung magtatagumpay. Matatapos na to. Then, nakikita ko rin dito, merong magandang balita na patungo sa'yo. Kumbaga, yung spiritual mo, o yung kakayahan mo, yung psychic ability mo, nafe-feel ko dito na nalakas, okay? Then, nakikita ko dito yung pagiging mong creative. Kasi, Empress ka na dito malakas yung kutob mo, alam mo yung ginagawa mo, alam ko sino yung mga taong hindi totoo sa'yo. So, nakikita ko dito, malakas yung psychic ability mo, okay? Then, nakikita ko dito, meron ditong hahanga sa'yo. Merong crush na nagkaka-interest sa'yo, okay? Meron nagkaka-crush sa'yo. Ayan, ito lang yung nakikita ko.
Then, tingnan pa natin. Ayan, yun yung karma neto, no? May stuck tong tao neto. Ito lang nakikita ko. Matatrap din siya sa sarili niyang gawa kasi hindi kanya mapuksa dito. Nafe-feel ko dito yung protection, ano? Protektado ka kung saan ka man magpunta. Ayan. Tingnan natin kung ano yung message sa'yo ni God. Give me the message. Ano po yung mensahe para dito? Give me the message. Ano yung mensahe sa'yo ni God? Ayan, ang bilis ano? Have faith in God. So, sinasabihan ka dito, ano, no, Mark 11:22, magtiwala ka sa Diyos kasi protektado ka niya eh. Kahit anong gawin ng tao nito, once na nagtitiwala ka, protektado ka, hindi ka mapapahamak, okay? Kasi pinagkakatiwala mo na yung buhay mo kay God eh. Kaya siya na yung bahala sa'yo. Siya na yung kikilos patungo sa'yo. Kaya, just pray lang ng pray kasi hindi ka niya pababayaan dito. Kahit meron dito mga tao na sumasalbay sa'yo, okay? Mga gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Nakikitaan ko dito na hindi ka niya pababayaan. Ayan. Tingnan pa natin, all things whatsoever you shall ask in prayer, believing you shall receive. Kumbaga, kung ano man yung mga bagay, kung ano man yung mga hinihiling mo, maniwala ka lang at yun ang matatanggap mo. Okay? Ito lang nakikita ko. Matthew 21:22 and Matthew 11:22. Kung makikita mo, meron ditong 22, then dito sa huli 22. 22, 22, 222. Okay? So, meron ditong angel number para sa'yo sa 22222. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.